Mga bilang chapter 5 verse 1 unto 31. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo sa mga anak ng Israel na ilabas sa kampamento ang bawat may kitong at bawat inaagasan at ang sinumang karumaldumal sa pagkahipo sa patay. Lalaki at babae ay kapwa ninyo ilalabas sa labas ng kampamento. Ilalagay ninyo sila upang huwag nilang ihawa ang kanilang kampamento na aking tinatakhanan sa gitna. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel at inilabas sa labas ng kampamento. Kung paanong sinalita ng Panginoon kay Moises ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel pagka ang isang lalaki o babae ay nakagawa ng anumang kasalanan na nagagawa ng mga tao na sumalangsang laban sa Panginoon at gayong tao ay naging sala rin, ay kanyang isusulit nga ang kanyang kasalanang nagawa at kanyang pagbabayarang lubos ang kanyang sala at dadagdagan pa niya ng ikalimang bahagi at ibibigay sa pinagkasalahan. Datapwat kung ang lalaki ay walang kamag-anak sa pagbabayaran ng sala, ay papasasarduti ang kabayaran ng sala na handog sa Panginoon, bukod sa tupang lalaking pinakatubos na ipang tutubos sa kanya. At ang bawat handog na itinaas sa lahat ng bagay na banal ng mga anak ni Israel, na kanilang ihaharap sa sarduti ay magiging kanya. At ang mga bagay na banal ng bawat lalaki ay magiging kanya. Ang ibigay ng sinumang tao sa sarduti ay magiging kanya. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kung ang asawa ng sinumang lalaki ay malilisya at sasalangsang sa ganya, at ang ibang lalaki ay sisiping sa kanya, at ito'y makukubli sa mga mata ng kanyang asawa, at ang bagay ay malilihim, at ang babae ay madudumhan at walang saksi laban sa kanya, o hindi man matututop siya sa pagkakasala. At ang diwa ng paninibugho ay sa kanya, at siya ay maninibugho sa kanyang asawa, at siya ay madudumhan. O kung sa kanya ang diwa ng paninibugho at siya ay maninibugho sa kanyang asawa at ito'y hindi madudumhan, ay dadalhin nga ng lalaki sa saserdote ang kanyang asawa at ipagdadala ng alay ng babae na ikasampung bahagi ng isang ipa ng harina ng sibada. Hindi niya bubuhusan ng langis o lalagyan man ng kamangyan, sapagkat handog na harina tungkol sa paninibugho, handog na harinang alaala na nagpapaalala ng kasalanan, at ilalapit ng saserdote ang babae at pahaharapin sa Panginoon. At ang saserdote ay kukuha ng banal na tubig sa isang sisidlang lupa, at sa alabok na nasa lapag ng tabernakulo ay dadampot ang saserdote at ilalagay sa tubig. At pahaharapin ng saserdote ang babae sa Panginoon at ipalulugay ang buhok ng babae at ilalagay ang handog na harina na alaala sa kanyang mga kamay, na handog na harina tungkol sa paninibugho, at tatangna ng saserdote sa kamay ang mapapait na tubig na nagbubugso ng sumpa. At siya ay panunumpain ng saserdote at sasabihin sa babae, kung walang sumiping sa iyo na ibang lalaki at kung di ka nalisya sa karumihan sa isang hindi mo asawa, ay maligtas ka nga sa mapapait na tubig na ito na nabubugso ng sumpa. Datapwat kung ikaw ay tunay na nalisya sa iba na di mo asawa, at kung ikaw ay nadumhan at ibang lalaki ay sumiping sa iyo bukod sa iyong asawa, ay panunumpain ka ng saserdote ang babae ng panunumpang sumpa, at sasabihin ng saserdote sa babae, ilagay ka ng Panginoon na pinakasumpa at pinakapula sa gitna ng iyong bayan, kung papanglumuhin ng Panginoon ang iyong hita at pamagain ang iyong tiyan.
At ang tubig na ito na nagbubugso ng sumpa ay tatalab sa iyong tiyan, at ang iyong katawan ay pamamagain, at ang iyong hita ay panglulumuhin, at ang babae ay magsasabi, siya nawa, siya nawa. At isusulat ng saserdote ang mga sumpang ito sa isang aklat, at kanyang buburahin sa mapait na tubig. At kanyang ipaiinom sa babae ang mapait na tubig na nabubugso ng sumpa, at tatalab sa kanya ang tubig na nagbubugso ng sumpa at magiging mapait. At kukunin ng saserdote sa kamay ng babae ang handog na harina tungkol sa paninibugho, at kanyang aalugin ang handog na harina sa harap ng Panginoon at dadalhin sa dambana. At ang saserdote kukuha ng isang dakot ng handog na harina na pinakaalaala niyaon at susunugin sa ibabaw ng dambana, at pagkatapos ay ipainom sa babae ang tubig. At pagka napainom na siya ng tubig, ay mangyayari na kung siya ay nadubhan at siya ay sumalangsang sa kanyang asawa, na ang tubig na nabubugso ng sumpa ay tatalab sa kanya at magiging mapait, at ang kanyang katawan ay mamamaga, at ang kanyang hita ay manglulumo, at ang babae ay magiging sumpa sa gitna ng kanyang bayan. At kung ang babae ay hindi nadumhan, kundi malinis, ay maging laya nga at magdadalang tao. Ito ang kautusan tungkol sa paninibugho, pagka ang isang babae ay nalilisiya sa lalaking di niya asawa at nadumhan. O pagka ang diwa ng paninibugho ay sumasa isang lalaki at naninibugho sa kanyang asawa, ay pakaharapin nga ang babae sa Panginoon, at gagawin ng saserdote sa kanya ang buong kautosang ito, at ang lalaki ay maliligtas sa kasamaan, at ang babae ay siyang magdadala ng kanyang kasamaan. Amen, Lord Jesus. Please subscribe, like, and share. Salamat. God bless.